Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ripple. Yan, ang sabi po rito ay Ripple CLO dismisses settlement rumors, outlines next step. Kaya yan. Nito po kasing nakalipas na mga araw ay may kumakalat po na mga rumors, yan, or mga chismis na nagkakaroon na raw po ng or magkakaroon na raw po ng settlement ang Ripple at ang US SEC. Ayan, magkakaayos na daw po sila at dito na matutuldukan yung kanilang napakatagal na legal battle or labanan sa korte. Yan. Pero ayan, naglabas po ng pahayag ang CLO ng Ripple na ito ay walang katotohanan. Yan, wala po talagang settlement ayon po sa kanya. At dagdag pa niya rito ay siya po ay nagbahagi ng mga sunod na hakbang na yan, na posible pong sunod na siyang mangyayari or magaganap. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay papala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sa mga bago pa lamang po rito at hindi po talaga nakakaalam ay itong si XRP ay ito po ang native token ng Ripple. At siya po ay nagpapakita ng hindi magandang performance at ang sinisisi po ng community ng XRP, yan, tawag po sa kanila ay XRP Army, ay dahil dito sa kaso na ito ikinaso ni US SEC kay Ripple. Ayan, kaya po hindi maganda yung hindi po nagpapakita ng magandang performance ang XRP dahil dito. Parang sa madaling salita ay parang yung US SEC na ito ang siyang sumasakal sa presyo ni XRP kung bakit hindi ito makaangat-angat. Kaya marami po sa mga community ni XRP, community members nito ang umaasa na sana ay matapos na ang kanilang labanan. Yan sa yung kanilang kaso na ito, labanan sa korte. Yan, sana ay matuldukan na ito at matapos na. Kasi sa ganitong paraan ay ito lamang po yung nakikita ng karamihan na siyang parang makakawala si XRP sa kanyang poor performance. Ayan, kasi gaya ng sinabi ko kanina ay yan nga, parang sinasakal ni US SEC. Kaya marami pong natutuwa na sana ay magkaroon na ng settlement kasi tumagal po talaga ito ng ilang taon. Ayan, sana ay tinapos na ito kaagad pero ayan, tumagal po ng ilang taon kaya marami po talagang matutuwa. Ayan, at naniniwala po sila na kapag nagkaroon po ng settlement ay dito na po talaga magpapamalas ng magandang performance XRP at posible po itong mamimigay ng price surge or ito po ay talagang sasabog or magi-skyrocket. Ayan, yun nga lang at wala po palang katotohanan ang settlement na kumakalat na ito. Yan, settlement sa pagitan ng Ripple at saka US SEC. Wala pala itong katotohanan at kinumpirma po ito ng CLO ng Ripple. Kaya ayan, muli ito ay isang nakakadismaya. Akala natin ay meron ng settlement pero yun pala ay wala. Stuart Aldirotti provides clarity on the ongoing SEC versus Ripple lawsuit, thus cooling down the debate about a potential settlement in the legal tussle. Kaya yan. Kasi nagkakaroon po ng debate ang community ni XRP na mataas daw ang posibilidad na magkakaroon na ng settlement at na-content na rin po natin yan yung ilang mga balita tungkol dito sa mga nakalipas na araw. At yan na nga, mas maganda po talaga kung magkakaroon na ng settlement. Pero yan, kinumpirma po ni Ginoong Stuart Aldirotti na ayan, wala pa pong settlement. Kaya yung debate na ito
yan, sa potential settlement ay unti-unti na pong nawala. Ayan, tumigil na po sila kasi ayan. Many XRP community members speculated that the conference could pave the way for a settlement, potentially ending the multi-year legal battle. Kasi meron daw po kasing isang conference na magaganap sa pagitan po ng Ripple at ang US SEC. At ito raw yung magbubukas ng daan para sila ay mag-usap ng maayos at makipag-ayos na sila. Sila ay magkakaroon na ng settlement or mag-aayos na po silang dalawa. At ito raw yung siyang tutuldok sa multi-year legal battle na ito. According to scheduling order issued last year, the court ordered the parties to hold a final pre-trial conference on April 16 at 2 p.m. A meeting that Magistrate Sarah Netburn will oversee. Kaya yan, nitong nakalipas po na taon ay meron pong scheduling order kasi ang nagsasabi na yan, may court order ang dalawang panig na sila ay magsagawa ng final na pre-trial conference. Yan, yung kanilang kailangan po nilang mag-usap. At yan po ay naka-schedule nitong nakalipas na April 16. Yan, 2 p.m. At yung kanilang conference na ito po ay babantayan po yan ni Magistrate Sarah Netburn. Yan, i-oversee niya or babantayan niya. Siya po yung parang siya po yung parang magmi-middleman yan sa dalawang panig na ito. Pero ayan, meron pong malaking pero rito. Sabi po ni Ginoong Alderoty ay wala raw pong pre-trial conference na naganap. Ayan, Alderoty says no pre-trial conference. Ayan, mukhang hindi nila sinunod yung court order na ito. While many XRP enthusiasts speculated that the pre-trial conference signals progress toward the lawsuit settlement, Ripple through its chief legal officer CLO squashed these rumors. Ayan, binasag na po ng chief legal officer ng Ripple na si Ginong Alderoty yung kumakalat na chismis na ito na sa pamamagitan daw po ng pre-trial conference na ito ay posibleng magkaroon na po ng settlement ang Ripple at ang US SEC. Yan, binasag niya ito at binigyan niya po ng linaw na walang naganap na pre-trial conference. Yan, sa umpisa pa lamang ay wala pong naganap na pre-trial conference. Kaya kung walang pre-trial conference ay syempre walang settlement. Reacting, Alderoty stated that a final pre-trial conference would not be held as ordered because the SEC had already dismissed its charges against the individual defendants Brad Garlinghouse and Chris Larsen. Yan. Ayon po kay Ginoong Stuart Alderoty ay wala pong naganap na final na pre-trial conference dahil itong si US SEC ay dinismiss na po nila yung kanilang ikinaso dito sa CEO at saka chairman ng Ripple. At sila po ay sina Brad Garlinghouse at saka si Chris Larsen. Kaya yan po pala yung dahilan. Kaya ito po yung actual na tweet ni Ginoong Stuart Alderoty na siyang nagpapaliwanag dito. Kaya ayan, wala pong settlement. Sa madaling salita ay wala pong settlement. Next steps. Ayan, ito po yung sunod na hakbang. The Ripple CLO highlighted the next steps of the SEC lawsuit. Per Alderoty, Ripple will file its reply to the SEC's remedies-related brief which sought nearly $2 billion in penalty. Kaya ayan, itong mga nakalipas po kasi na araw ay ang US SEC ay naglabas na po ng amount ng penalty. Yan, or yung penalty na kailangan pong bayaran ni Ripple. At ayon po kay US SEC ay kailangan po nilang magbayad ng multa na umaabot po ng $2 billion. At yan nga, mukhang nalalakihan po si Ripple dito. At syempre, kailangan po niyang umangal para mabawasan po ito.
kasi mukhang malaki po ito para sa kanya. Afterward, Alderoty mentioned that the SEC will also file its reply to Ripple's opposition by May 6, 2024. Kaya ayan, kung pag nasend po ng Ripple yung kanilang reply dito sa sinisingil na multa ng SEC, ay ayan, kakailanganin na rin nating maghintay para sa response naman or sagot ng Ripple ngayong paparating na buwan ng Mayo, May 6, 2024. Yan, at yan ay kung sasang-ayon ba si Ripple na at least bawasan yung 2 billion na penalty nito, or siya ay magmamatigas na ayan, walang bawas ito. Settlement debate source. Ayan, nawala na yung nawala na po yung usap-usapan na settlement. Unti-unti nang naglalaho. As Alderoty calls down the widespread settlement rumors with his recent tweet, the focus is now on Ripple's upcoming response to the SEC's remedies brief scheduled for April 22. Kaya ayan, kasi binigyan na po ng linaw ni Ginoong Alderoty yung kumakalat na settlement na rumors na ito or chismis na wala po talaga. At ngayon ay nakafocus na po ang Ripple sa nalalapit na ayan, yung remedies na ayan ni SEC na yung sinisingil po niyang multa na $2 billion. At ayan po ay naka-schedule ngayong April 22. Yan, malapit na po yan. If the court sides with Ripple, the company will only pay disgorgement to institutional clients who bought XRP above the coin's current price. Thus, Ripple could pay a far lesser penalty than the whopping $2 billion the SEC demands. Kaya ayan, kung papanig daw po ang korte kay Ripple, ay ang tanging babayaran lamang ni Ripple ay yung kanilang mga clients na nakabili ng XRP token noon sa mataas nitong mataas na presyo nito. Kaya ayan, dahil kung nangyari po ito ay syempre mas mababa yung kanilang babayaran na penalty kumpara sa sinisingil ng US SEC na $2 billion. Kaya ayan, ayan po yung habol ng Ripple dito kung bakit nila ayaw bayaran. Sa tingin ko ay kaya naman po talagang bayaran ni Ripple ang $2 billion, pero mukhang sobra po yata na napakalaki yung sinisingil ni US SEC dito na 2 billion. Yan, parang siyempre parang abuso po yata yung multa. Yan, or sobra po talaga. Kaya maski kayang bayaran niyan ni Ripple ay siyempre parang hindi po siya papayag na ganyan lamang. Kaya gusto niyang ilaban. Kaya pero yung problema rito ay mas lalo talagang tumatagal. Pero hindi pa rin natin alam paano pag nagbayad itong si Ripple ng $2 billion ay meron pa palang isusunod or hindi pa rin siya titigilan ni US SEC. Kaya yan po yung problema. Kaya mas maganda talaga na ipakita ni Ripple yan ang lahat-lahat na talagang hindi kayang abusuhin ng US SEC itong si Ripple. Kaya ayan, yan lamang po ay aking sariling opinion lamang. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.